Okay, so welcome back po sa aking YouTube channel. So ngayon po ay mayroon akong isi-share sa inyo. Lalong-lalo na po doon sa mga gustong bumili ng wireless microphone. So meron po tayong binili dito na pwede nating magamit sa ating pagbablog. So meron po akong binili dito na 7 rhymes. Remo is one. Yan. So ito po ang aking nabili para magamit ko sa pagbablog. So kung gusto niyo na bumili ng ganito ay panoorin nyo ang video na ito para malaman ninyo kung gaano kaganda, kung pasado ba sa inyo itong wireless microphone na ito. At i-discuss natin yung mga kung ano yung mga features nito sa loob. Okay. So ito ay nasubukan ko na. So ito yung kanyang laman. Yan, so ganito yung kanyang itsura. Okay. Yan. So dito ay mayroon siyang tatlong items. So una, ito yung receiver na nilalagay sa ating cellphone. Ito naman yung kanyang mic. So bali dalawa yung kanyang mic. Okay. At ito naman ay kanyang charging hub. So kapag nalubat yung inyong mic ay pwede nating ilagay dito para mag-charge itong ating microphone. Ito kasi ay meron siyang battery. Kahit hindi natin siya i-charge ay mag-charge pa rin itong ating microphone. Kasi itong mic natin ay meron siyang battery. At ito ay meron din siyang battery. Parang power bank siya. Pero ito ay nalulubat din. Kaya dapat i-charge nyo rin ito. Para na sa ganoon, kapag nalubat kayo sa inyong pinuntahan, nalubat yung inyong mic, ay meron kayong magagamit na pag-charge siya ng inyong mic. So ito ay type C. So subukan natin i-charge. So meron tayo ditong charger. So yan. Saksak natin. Yan. So ito ay nagcha-charge kahit walang laman yan. Yan. Kasi may battery yan. Kapag napuno na yan 100% ay meron na kayong extra parang power bank sa inyong microphone. Okay. So tanggalin na natin. So halimbawa nalubat na yung inyong mic. So pwede natin i-charge dito. So ilagay lang natin. Yan. So kung makikita nyo nakapula siya. So nagcha-charge siya gamit ang charging hub. Okay. So ngayon ay susubukan natin ito. So itong video ngayon ay wala pa tayong gamit na wireless microphone. So hindi pa natin nalalagyan ng mic. So ngayon ay gagamitin na natin itong mic na ito. Ilalagay ko dito sa cellphone para marinig ninyo kung ano yung pagkakaiba ng walang mic at mayroong mic sa ating cellphone. Okay. So ito ay ilalagay natin sa ating cellphone. So ito po ay type C. Kung ang inyong cellphone ay type A, so hindi po siya pwede. So kailangan po talaga ay type C. So ngayon kapag nilagay na natin ito dito, ay mawawalan na po yan o mawawalan tayo ng audio sapagkat ito na po ay ang magre-receive sa ating mic. Okay. So mawawalan na yung audio kapag sinaksak natin ito. Sasaksak ko na.
Ayan, so kanina wala siyang audio kasi ikinabit natin yung kanyang mic receiver. So ngayon, nung nabuhay natin yung mic ay meron na tayong audio. Yan, so pindutin nyo lang ng isang pindot at kapag meron ng umilaw na green ay automatic ko na po magagamit ninyo itong microphone, itong wireless microphone. Okay, so ngayon lagay natin dito. O yan, so ngayon ay ginagamit na natin ito 7 rhymes microphone wireless. Yan, so bali dalawang mic yung ating binili sapagkat kung halimbawa ay nagbablog kayo, mayroon kayong ini-interview, so itong isa ay sa inyo at itong isa ay para doon sa ini-interview ninyo. Kaya napakaganda at napakalinaw ng magiging audio sa inyong video. Okay. At ito ay umaabot ng 100 meters up to 200 meters ang layo nitong mic dito sa receiver. Ang ibig ko sabihin ay kahit yung cellphone ay iwanan nyo dito at pumunta kayo doon sa 100 meters ang layo, ay makaka-receive pa rin itong cellphone ninyo ng ganitong linaw ng audio. So parang ang nangyayari, hindi kayo umalis dito sa may harap ng cellphone kasi maririnig nyo pa rin ng ganito kalinaw yung boses ninyo kahit napakalayo ninyo dito sa receiver ng cellphone. Yon ang kagandahan dito. Okay. At isa pa ay pwede kayong, kung hindi nyo ginagamit o kahit hindi ninyo gamitin ito sa pagcha-charge, pwede naman kayo mag-charge dito. I-direct nyo na charge dito. Type-C din siya. Yan. Kapag pumula, ibig sabihin ay nagcha-charge siya. Kung wala ng laman ito. Okay. Isa pa ang kagandahan dito ay mayroon siyang noise remover. Isa yon sa nakakatulong sa mga pagpapatahimik ng lugar. Halimbawa, nasa lugar na maingay o nagbablog ka sa lugar na maingay, parang palengke, may mga kung ano-anong tumutunog, ay hindi maintindihan yung ating boses dahil sa sobrang ingay ng paligid. So ito ay napakaganda dahil meron siyang noise remover. Paano ba gamitin yon? So ngayon, itetest natin kung gumagana ba yung noise remover. So meron tayong electric fan dito. Yan. Gagamitin natin ang electric fan para marinig natin ang pagkakaiba ng walang noise remover at may noise remover. Alright. So bubuhayin natin yung electric fan dahil itong electric fan ay maingay kapag buhay. Ito ang gagamitin natin na kunwari maingay doon sa lugar natin. Okay? So bubuhayin natin. So ito yung mic natin pala na buhay. Bubuhayin ko ng electric fan. Yan. Lagay natin sa number 2 para mas maingay. Ayan, so maririnig ninyo yung tunog ng electric fan. So maingay siya, di ba? Ayan, so rinig na rin. Patayin ko lang yung electric fan. Buhay ko yung electric fan. Yan siya, ganyan siya kaingay. So ngayon, para halimbawa lang nasa lugar kayong maingay, ay gusto nating tahimik yung lugar, pwede nating gamitin yung noise remover. So paano ba siya gawin? So ganito lang yung gagawin ninyo.
So, pindutin nyo lang ng isang beses itong switch. Isang pindot lang para gumana yung noise remover. Yan, pindutin nyo lang yan ng isa. So, ngayon, pipindutin ko na. Pakinggan nyo masyado kung tatahimik ba o hindi tatahimik. Yan, naririnig nyo, maingay ha, yung electric fan. So, pindutin natin ng isa para gumana yung noise remover. 1, 2, 3. O, yan. So, naririnig nyo pa ba yung ingay ng electric fan? Yan, buhay po ang electric fan. Hindi ko siya pinatay. So, ngayon, pindutin ko lang ng isa para mawala yung effect ng noise remover. Ayan. So, wala na siyang noise remover. So, maingay na ulit yung ating paligid. Pindutin ko ulit ng isa para matry talaga natin. O, yan. So, tahimik na yung lugar. Pindutin na ulit natin. Balik natin sa dati. O, yan. Patay na natin yung electric fan. Okay. So, yun po ang kagandahan dito sa 7 Rhymes Remo S1. Okay. So, sa mga nagbabalak bumili ng microphone wireless na ito, ay pwede po kayong bumili sa Lazada at sa Shopee. Ako po ay sa Shopee ko pa yan nabili sa halagang 1,400 pesos. So, medyo may kamahalan, pero hindi naman katulad ng iba na 4,000, 5,000 na mic wireless na mayroong features na noise remover. Ito, 1,400 ay kaya na niyang tapatan yung nagkakahalaga ng 5,000 pesos. So, mayroon pa namang iba dyan na mas mababa. Meron diyang 300, 500, up to 800, hanggang 1,000, pero wala siyang noise remover. Yun ang pagkakaiba nung dalawa. Mura nga yung nabili mong mic, pero mahina naman. Hindi maganda ang kanyang features. So ito, kahit pasabihin natin 1,400 siya, ay talaga namang magagamit mo at kapag-pakinabang yung mga features ng mic na ito. At isa pa ay may pangalan siya. Ibig sabihin maganda yung kanyang branded at isang legit na mic dahil ito ay 7 Rhymes at ito ay nanggagaling pa sa ibang bansa. So ito ay halos 1 year na rin sa akin. So ngayon ko lang siya na-vlog at naipakita sa inyo kung gaano kaganda. So ngayon nga ay nasubukan ko na dahil nagagamit ko ito lagi sa aking pag-vlog. So wala pa rin siyang pagbabago. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood at pag-subscribe po sa aking YouTube channel.